Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ramdam na sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ang pagdami ng pasahero para sa Semana Santa. Dahil sa mahal na langis, mas pinili ng ilang biyaherong magbus paprobinsya sa halip na magdala ng sariling sasakyan. Pero napamahal pa rin ang mga pasahero ng 8 bus company dahil sa dagdag singil na hindi naman otorisado. Live mula sa PITX, nakatutok si Mariz Umali. Mariz. Mel, Emil, Vicky, mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos na bawiin muna ang ipinatupad na provisional fare increase ng LTFRB para sa mga provincial buses. Pero kahit daw naiintindihan ng LTFRB ang hirap na pinapasan ngayon ng mga bus companies dahil sa taas ng presyo ng langis, ay nagbabala sila ngayon na posible raw ma-revoke ang kanilang prangkisa kung magpapatupad sila ng dagdag singil sa pamasahe. Mismong pamunuan ng PITX ang nagsabi, 8 bus company na ang iniimbestigahan at papadalhan ng show cause order dahil sa natanggap na report na nagdagdag sila ng singil sa pamasahe kahit di dapat. From as low as 100 to as high as 200, no? So nakakalungkot ito kasi alam naman natin na makadagdag pa to sa pasanin ng ating mga kapusong commuter. So ang ginawa natin, kinalap natin information na yan, yung mga reklamo at dinulog natin sa LTFRB at DOTR. Yung pamasahe namin papunta dito is 1,200. Tapos ngayon pabalik po kami, nagpresyo siya ng 1,500 po. Siyempre po mabigat kasi estudyante po. So as a student, siyempre mahirap po yung magmahal kasi imbis yung igagastos mo pa sa school, magagastos mo po talaga sa pamasahe. Kasi dati 260 something ang fare. Ngayon 300 plus na siya. No choice ma'am, hindi pwede maglakad. Masyado malayo. Kailangan po kasi kasi po yung kung hindi po gagawa ng ganung paraan, hindi po kakayanin ng company. Isa po yung diesel, sobrang taas po ng presyo. Wala pong ipapasweldo yung company namin sa tao. Kung hindi po makakabiyahe. Hindi raw ito palalagpasin ng LTFRB at DOTR. Hanggang ngayon, walang inaaprubahan na taas sa pamasahe. Kaya nga naglabas ng fuel subsidy ang DOTR at ayudang DSWD. Kailangan namin talaga imbestigahan sila. Kailangan namin sulatan sila, i-show cause order. At ito po, makikiusap na rin po ako sa ating mga bus operators. Ang ating mga pamasahe po ay regulated. So ang pagpapataw ng pamasahe na higit dun sa aprobadong pamasahe, ay yan po ay sinasabi nating overcharging. And maybe a ground for the suspension or revocation of your franchises. Sa kabila nito, marami rin ang piniling mag-out of town para samantalahin ang mahabang bakasyon kasama ang pamilya at kaibigan. Tulad ng magkaibigan sina Ina at Romel. Magpupus daw at magbabarko papuntang Boracay imbis na mag-eroplano. Actually, sobrang excited kami kasi first time namin magbabus and barko. Mas mapapamahal talaga kami kapag nag-plane kami. I think mga 20 to 30%. So yeah, so that's a valid point since right now meron tayong challenges. And actually parang it's about time also to unwind, no? After all the work and pressure, diba? I think we need to reward ourselves also, and at the same time we need to commemorate yung beliefs and natin, faith to God. Si Brian excited na makasama ang pamilya na gunitain ang Semana Santa pagkatapos ng mahabang panahon. Ayan po yung yung bulaklak na pag ilalagay namin sa karo, yung pagpoprosesyon po. Ano yung current nyo? Yung dito, apa? Yung sino yung santo nyo? San Pedro po. Kung bibilin sa Bicol, mas mahal po yung alaga ng bulaklak. So dito nyo na binili? Opo, dangwa po. Kahit naman tagtipid ang marami, mas nadagdagan pa raw ang mga bumiyahe ngayong taon ayon sa pamunuan ng PITX. Mas marami raw kasi ang gumamit ng pampublikong transportasyon sa halip na magdala ng sariling sasakyan. Compared to last year, no, para meron lang tayong point of comparison, Palm Sunday last year umabot tayo 165,000. This year, Palm Sunday, 178,000. So that's a significant increase. So inaasahan natin na that will be the same for the rest of the week. Vicky, paalala ng PITX sa mga pasahero na isumbong agad sa kanila ang mga bus company na magpapatupad ng dagdag singil sa pamasahe. Tuloy naman daw ang random drug testing, pati na rin yung pag-i-inspeksyon sa roadworthiness ng mga bus. At yan ang pinakasariang balita mula rito sa PITX. Balik sa iyo, Vicky.
Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Sa Batangas Port naman, hindi na kailangang mag-chance passenger o magbaka sakaling pumunta roon kung wala namang tiyak na biyahe. E alamin natin kung bakit sa pagtutok ni Bam Alegre. Ma'am? Lunes Santo, unang araw ng test run ng oras o ng online registration assistance system. Dito yan sa Batangas Port. Sa tulong nito, yung mga pasahero malalaman na nila online kung meron bang biyahe para sa kanila. Sa pag-inspeksyon ng Philippine Ports Authority sa Batangas Port kaninang umaga, naabutan ng mga otoridad na may kumpol ng mga pasahero sa pantalan habang kainitan ng araw. Pila ito para sa oras o online registration assistance system. Teknolohiya na nag-test run ngayon sa Batangas at Lucena Port. Kapag wala pang ticket ang pasahero, kailangan nilang iscan ang QR code ng oras para malaman kung ano-ano mga biyahe ang available. Pwede itong gawin in advance bago pumunta ng pantalan. Pero para sa mga pasaherong walang online access, may help desk na maaaring lapitan. At dahil maalinsangan sa labas ng pantalan, pinalipat na ng PPA ang pila sa loob ng Batangas Port. Kailangan magkaroon ng kasiguruhan. Ang mga kababayan nating sumasakay, sigurado yung kung anong barko ang sasakyan nila, sigurado kung anong petsa, sigurado kung anong oras, at siguradong makakarating sila sa kanilang destinasyon. Ayon sa Philippine Ports Authority, sa parehong panahon noong nakaraang taon, Lunes Santo, nasa 24,000 to 25,000 daw yung mga pasahero dito sa Batangas Port. Pero ngayon taon, sa kanilang estimate, nasa 17,000 to 19,000 na lamang daw. 10% daw ang nabawas. Ina-anticipate natin na na medyo babagal yung turnover ng mga pasahero kasi nagbawas yung mga ibang shipping lines natin ng mga biyahe. Ang report sa atin, may mga shipping lines din na bumagal ang biyahe dahil medyo nagtitipid yata sa krudo. Kung ang estudyanteng si Anton ang tatanungin, hindi na sana siya babiyahe papuntang Calapan Oriental, Mindoro. Nagmahal na kasi ang pamasahe sa barko, pero mas mahal niya ang kanyang mga kaanak dito na miss na raw niya. Sa barko naman po, dating 400 lang. Ngayon 480 na nabawas din po kasi sarili kong pera. Kaya medyo malaki din po yung kaltas. Gusto ko po makita yung aking pamangkin. Nakulayan naman ang dating drawing na outing ni Ram sa group chat. Ngayon papunta na silang Puerto Galera. Patunay nila na ang mga biglaang lakad tulad nito, yun talaga ang natutuloy. Masaya, medyo nagka-close po kami kahit nagpa-plastikan lang po kami. Okay naman po kasi pamasahe medyo pasok naman sa budget kahit paano, kahit na holiday tsaka tumataas yung presyo ng gas. Dito sa pantalan, makikita ninyo sa ating likuran, ito yung mga help desk para sa mga pasahero na walang online access para magamit pa rin nila ang oras. Ito ang live na sitwasyon mula rito sa Batangas Port. Bam Alegre, nakatutok, 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre. Abot na hanggang kusina ang krisis sa presyo ng langis. Inaasahan kasing magmamahal ng mahigit 100 piso ang kada 11 kilong tangke ng LPG simula sa Miyerkules. Para makatipid, may mga gumagamit muna ng uling sa pagluluto. Pero pati yan, tumaas na rin ang presyo. Nakatutok si Mav Gonzalez. Ngayong pataas pa ang presyo ng LPG, gumagawa na ng paraan ng ilang tindero para makatipid. Si Mario, sumasideline sa pagbebenta ng sabaw at kape sa Kamaning Market sa Quezon City. Gumagamit na siya ng kalang de uling. Malaking tulong din yan kasi bili mo yung gasol 3 weeks lang ang gamit. Dati uling bili 1.1, ganun. Ngayon 1.5 na. 3 weeks lang yung laki. Yung uling 70 sa lutuan, tsaka malaking menos yun pag gumamit tayo ng uling. Gumagawa rin ng kala na gawa sa bakal at semento si Mario sa halagang 700 pesos. Yung mga kapitbahay ko dito, nagluluto din. Sa akin nagpapagawa. Lalo yung mga nagluluto ng sago, namamahalan sa gas, saka matibay. Inaabot na ng 5 taon. Kahit gamitin araw-araw. Pero pati uling nagmahal na. Kung tingi ang bibilihin, nagmahal ng nasa 5 piso kada plastic ang uling. Presyo po namin ngayon ng isang sako dati, 450. Ngayon tinaasan na po kami ng 20, nagiging 470 na po. Dahil sa mahal ng gasolina at saka sa mahal din ng gas ngayon, nagiging mabili po ang uling namin ngayon. Ang ilang may tindahan gaya ni Melissa na problema na sa mahal ng LPG. Sa gas namin almost 1.3 na po. Dati nasa 900 plus lang. Ang laki po ng tinaas, sobra.
So paano pa tayo tutubo ng maayos niyan? Pero mas pipiliin pa rin niyang gumamit ng LPG imbes na ibang pangluto gaya ng uling o electric stove. Mapapadoble pa tayo doon. At the same time, mas mahirapan pa tayo. Imbes na mapadali din yung pagluto, matatagalan pa. Mahirap po magkahoy dito. Mas mahirap pa pag nasunugan tayo. Tsaka mahirap sa tayo kukuha ng kahoy. Sa electric stove naman, medyo tataas naman ang kuryente natin doon. Kawawa din naman tayo sa kuryente. So walang option. Ang ginagawa na lang daw niya ngayon, patayin agad ang tangke pagkaluto ng pagkain. Sinisiguro rin niyang nakasara ang tangke at walang singaw. Ayon sa LPG Marketers Association, sa April 1, Miyerkules, inaasahang tataas ang presyo ng LPG. Sa ngayon, nasa 50 pesos ang taya nila na nagagastos ng household consumers kada araw kung 3 beses sila magluto. Ang initial info na lumalabas sa forecast po nila is up by $115 per metric ton. So, na-expect po namin that will be in a round of 10 pesos per kilo or kaya 110 per 11 kilogram cylinders ang maidadagdag by April 1. Yung itinaas po na mga kulang-kulang 500 pesos, it's equivalent to 17 pesos additional per day ang kanilang gasto. So sa tingin namin, hindi naman ganun kalaki ang impact pagdating ho sa 80% of our consumer, which is the household consumer. Hindi pa masabi ng LPGMA kung tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng LPG. Pero sakaling humupa ang tensyon sa Middle East, kinabukasan inaasahan nilang babagsak na ulit ang presyo ng LPG. May paraan naman daw para makatipid. Para makatipid po kayo ng 20% sa inyong pagluluto, pag sabay-sabayin po ninyong lutuin, ibig sabihin ang rekado po ay nakahanda na para po mas maging mabilis ang pagluluto. Hindi ho kayo magpanik bumili sapagkat hindi naman ho tayo nasa shortage. Madali pa rin ho kayo makakuha ng produkto, medyo mataas nga lang ang presyo. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Nilimas ng 4 na hold-upper ang kita ng isang convenience store sa San Mateo, Rizal. Natuntun ang 2 sa kanila dahil sa cellphone na kanilang kinuha sa isang kinaladkad na customer. Ang nahulikam na krimen sa eksklusibong pagtutok ni John Consulta. Kita sa CCTV ang pagpasok ng 3 naka-helmet sa isang convenience store sa San Mateo, Rizal at agad pagdeklara ng hold-up. Ang isang babaeng customer napaupo sa sahig. Kinaladkad siya papasok ng stockroom ng isa sa mga suspect. Habang ang isa sa mga suspect pumunta sa likod ng cash register at kinuha ang pera sa mga cabinet at susi ng vault. Maya-maya pa, dumiretso na sa stockroom ang mga suspect at nilimas ang laman ng vault. Habang ang customer, puwersa ang kinuha ang kanyang relos, singsing at cellphone. Bago tumakas, pinagsisipapa ng isang suspect ang customer papunta sa isang sulok ng kwarto. At may iba pang ninakaw sa establishmento. Kinuha ang mga nasa mall, nakuha din sila ng sigarilyo bago tumakas. Ito yung mga notorious na mga nagnanakaw. Marami na silang biniktima mula Taguig, lumabas na sa Taguig, pumunta dito sa Calabarzon at saka sa NCR na ang kanilang area. Kinalaunan, naaresto ang 2 sa 4 na suspect sa Taguig. Na-recover sa kanila ang mga suot na helmet at damit ng mga hold-up. Nahulihan din sila ng baril at granada. May plano pa umunong mang hold-up ang grupo sa Taguig, pero nasundan sila dahil sa cellphone na kinuha sa isang biktima. Ang isang cellphone na nakuha ay may tracking device. Doon yun ang lead namin para matuntun yung mga suspect. Binato ngayon itong talk natin sa Taguig City Police Station yung information, pati picture. Tuloy-tuloy ang follow-up operation ng pulisya para mahuli ang 2 pang suspect sa panloloob. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. May mga hindi umano'y sinumiting pangalan ng mga tsuper ang ilang transport network company, kaya libo-libo ang hindi na isama sa listahan na bibigyan ng ayuda ayon sa DSWD. Mabibisto raw kasing sobra-sobra sa pinapayagan ang bilang ng kanilang mga partner drivers. May paliwanag naman ang DSWD kung bakit hindi online ang pamimigay ng ayuda. Nakatutok si Joseph Morong.
Naghahagilap ng pera ang jeepney driver na si George dahil hindi siya nakakuha ng 5,000 pisong assistance to individuals in crisis o AYICS. Ito yung ayudang ipinamamahagi ng isang linggo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nag-submit po, sir. Ay, hindi po namin alam, sir. Sa kita kasi, malaki na bawas doon sa kita namin. So, yung 5K po, pang tulong din po sa dagdag kita. Isa si George sa mga libo-libo mga jeepney driver na wala sa listahan at hindi nakatanggap ng 5,000 galing sa DSWD. Marami ring motorcycle taxi at transport network services o TNVS riders ang hindi nakakatanggap ng ayuda sa DSWD. Sabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, may mga pangalang hindi isinumite ang mga transport network companies dahil mabubuko daw silang lampas sa pinapayagang bilang ang mga driver nila. Dalawa lang yan, to be fair about it. Grab and InDrive. Mas malaki pa yung itinago nilang bilang, and I'll use the word itinago, kasi this was talagang sadyang itinago. Itinago nila yung mga tempo drivers nila. So you can imagine, mas malaki pa yung nakatagong drivers than yung disclosed drivers. Pag-uusapan po natin yan kasi sa dami po nito, ayaw naman po natin na dumagdag pa sa problema ng ating mga riders. Kinukuha pa namin ang panig ng dalawang kumpanya. Pagtitiyak ng DSWD para dun sa mga jeepney driver, TNVS rider at motorcycle taxi rider na hindi nabigyan ng 5,000 pisong ayuda dahil hindi kayo nakalista nito mga nakaraang araw, meron pa rin kayong aasahan sa susunod na linggo. NCR? Yes, sir. My working table is this week na sa akin na yung mga list. April 1. April 1. Ang listahan. Listahan. Kailan ang bigayan? Dapat right after Holy Week. Pwede na Right after Holy, yes. Right. Yung mga hindi nabigyan, sir, ha? Yung dalawang kategorya, hindi nag-claim at hindi nasama sa listahan. Okay. By next week. Yes. Kasabayang ihahabol na ayuda sa bigayan ng mga ayuda sa mga tricycle drivers sa mga probinsya sa April 8. Ipinagtanggol ng DSWD kung bakit hindi na lamang gawing online ang pamamahagi ng ayuda. We have to have a form of validation and verification dahil ito yung unang bugso. Yung listahan hindi nang galing sa DSWD. So kailangan makita namin una, totoong mga tao ba to? Physically, nandyan ba sila? Mula naman sa Department of Transportation, makakakuha ng fuel subsidy ang mga operator at driver ng mga tradisyonal na jeep. 5,000 para sa mga tradisyonal na jeep at 10,000 sa mga bus at modern jeep. May 5,000 cash assistance din ang mga bus driver at UV Express. Bus drivers po, kapag wala kayong 5K, ang ginagawa namin ngayon, yes, either deposit or coordinate with your operators. Kailangan namin listahan. Ibigay nyo yung e-wallet accounts nyo doon. Pag mayroong mga chuper talaga na ayaw talaga ng mga ganito o wala silang mga e-wallets, pwede po kami mag-hold ng special payout para cash po namin ibibigay. Conductor po yan, kukuhanin po natin yan sa DSWD. No, nakiusap po tayo. Nasa 1 bilyong piso na ang naipamamahagi na fuel subsidy mula sa 2.5 billion pesos na budget. Kapag naubos, maaaring mangontrata na lamang ang gobyerno ng mga pampublikong sasakyan para magbigay ng libreng sakay kaysa magtaas ng pamasahe. Ano ba yun? Ngayon po, ang utos lang ang Pangulo sa atin is ipagpaliban muna hanggang matapos natin itong mga subsidiya natin at mga iba't ibang programa tulad ng libreng sakay natin na makikinabang naman po talaga are the existing chuper and yes, as contracting, libreng sakay service contracting natin kasama ang commuters din natin. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Sakto sa mga babiyahe ngayong Semana Santa ang pagbubukas ng isa pang bahagi ng Cavitex C5 link na pinisinayaan ni Pangulong Marcos kanina. Hindi lang mapapaikli ang biyahe mula Taguig hanggang Parañaque, libre pa ang toll. Tinutukan yan ni Ivan Mayrina. Ang dating 1 hanggang 1.5 oras sa biyahe mula Taguig hanggang Parañaque, magiging 15 minuto na lang. Yan ang ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbubukas sa isa pang bahagi ng Cavitex C5 link kaninang umaga. Ang mas maiksing biyahe, tipid, hindi lang sa oras, kundi sa konsumo ng gasolina at krudo. Napakalaking savings ito sa gasolina, sa crudo, sa fuel. At hindi maliit na bagay ang mabawasan mo ang biyahe mo mula sa 1 oras kalahati hanggang 15 minutes. Malaking savings yan. 36,000 na motorista ang tinatayang makikinabang sa bahagi ito ng Cavitex araw-araw.
na makakabawas sa mga dumadaan sa mga mas maliliit na kalsada sa Parañaque at Taguig, kaya inaasahang mapapaluwag din ang traffic sa mga bahaging yon. Mas magiging mabilis na rin ang biyahe mula Cavite patungong Taguig dahil sa bagong expressway na ito, na timing ang pakinabang ngayong Semana Santa, dagdag pa ng Pangulo. Toll-free ito buong Abril. Mula ngayon hanggang end of April, toll-free ngayon muna dito. At para naman ay mapagbigyan ng ating mga kababayan na dumadaan dito, lalong-lalo na ngayon na Holy Week na ngayon at maraming bumabiyahe. Inanunsyo rin ng Pangulo na bukas bubuksan na ang Central Luzon Link Expressway o CLX na magdurugtong sa SCTEX sa Tarlac City at Maharlika Highway sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Dahil dito, ang dati anyang mahigit 1 oras sa biyahe sa pagitan ng Tarlac at Cabanatuan, magiging 20 minuto na lang. Ayon kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, ngayong biyaheng Semana Santa, pilit daw tinitiyak ng kagawaran na walang obstruction sa Maharlika Highway na tumatagos mula Luzon hanggang Mindanao. At sa susunod na taon ay sisimulan ang major rehabilitation nito. Major rehabilitation ng Maharlika Highway ngayong April and May. No? So yan, this year ang budget natin is roughly about 16 to 17 billion pesos this year alone. That will be augmented pa by additional investments next year. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Lalo pang sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar. Ngayong araw, bumulusok sa panibagong all-time low ang peso-dollar exchange rate. 60 pesos at 69 centavos yan kada US dollar. Mas mababa sa naitalang exchange rate noong Biyernes na 60 pesos and 55 centavos. Happy Monday, Chican mga kapuso! Filled with fun ang 25th Kisi-Kisi Festival sa Ilog Negros Occidental. Ang pakikisayaran ng Sparkle Stars sa report ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Biyaheng Ilog Negros Occidental, sina Kapuso at Sparkle Stars Allen Ansay, E.A. Guzman at Shaira Diaz. Nakisayang tatlo sa 25th Kisi-Kisi Festival. Kinilig ang fans ng manghara na si Allen. May song number din si Shaira. At asawa niyang si E.A. Happy ako na makasama yung mga kapuso natin dito. Yes, maraming salamat sa mainit na pagtanggap ninyo. Alam mo yung pag nagpe-perform ka, mas gaganahan ka kasi nakikita mo nag-enjoy sila. Sa lahat ng mga Ilog noon na pumunta na nandito ngayon, thank you so much. Mula sa GMA Regional TV, Adrian Prietos, Nakatutok, 24 Oras.